Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1471. Luo-luo, gamitin ang iyong alindog para kontrolin ang Boulder General. Itinuro ni Yezuan si Luo-luo sa kanyang isipan. Naunawaan kaagad ni Luo-luo. Gusto ni Yezuan na pahiniin ang kaluluwa ng Boulder General bago siya kontrolin. Ang pag-atake ng Boulder General ay itinuturing na pinakamahina sa lahat ng mga taong naruroon. Gayunpaman, malakas ang kanyang depensa at napakahirap niyang harapin. Ang pagkontrol sa kanya ay hindi isang masamang ideya. Charm, mata ng kaluluwa, si Luo-luo, na lumaki ng siyam na buntot, ay may matinding alindog. Ang Eye of Soul ni Yezuan ay nasa antas ng Immortal Eye. Kitang-kita ang epekto ng pag-atake ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng ilang sulyap, nasugatan ang kaluluwa ng Boulder General. Bumagal ang mga galaw niya. Maldito brat. Nagmura ang monolith at biglang ibinagsak ang kamao sa lupa. Agad na tumaas ang mga pader na bato sa paligid niya, na pinuprotektahan siya mula sa lahat ng direksyon. Hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas para ipagtanggol. Sa halip, ginamit niya ang mga pader na bato upang harangan ang pag-atake ng kaluluwa ng kalaban. Gayunpaman, sa sandaling ito, whoosh whoosh whoosh, biglang may ibinato sa kanya na bilog na bola. Papasabog na sana ito ng Boulder General ng isang suntok. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay nanginginig ng marahas sa susunod na sandali. Ang bilog na bolang ito ay talagang isang ulo. Isa pa, ito ang ulo ng kanyang anak. Papatayin ko kayong lahat. Mabilis na nag-react ang Boulder General. Malamang na pinatay ni Yezuan ang lahat sa kanyang tirahan sa kuweba. Sa sandaling ito, ang galit na galit sa kanya ay direktang tinanggal ang lahat ng kanyang mga depensa at mabangis na sumugod kay Yezuan. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang nagpagalit sa Boulder General, ngunit nagpahayag din sa kanya ng kanyang kahinaan. Maaari pa nitong masira ang kanyang kaluluwa. Bagamat medyo masama, sa mundong ito kung saan iginagalang ang malalakas, sino ang walang libu-libong buhay sa ilalim ng kanilang mga kamay? Nakasanayan na nila ang pagpatay ng mga tao. Charm, mata ng kaluluwa. Habang nagkakagulo ang Boulder General, muling nagtulungan sina Yezuan at Luo-luo. Sa pagkakataong ito, mas halata ang epekto kaysa dati. Luo-luo, ngayon na ang oras. Galit na sigaw ni Yezuan sa kanyang isipan. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Luo-luo at pinakipot ang isang Eye of Charm. Tumitig ang Eye of Charm sa Boulder General. Hindi, kahit na ang Great General Boulder ay nasa ikasyam na antas ng Profound Life Stage at nabuhay ng ilang libong taon, ang kanyang kaluluwa ay naapektuhan ng iba't ibang uri ng mga bagay. Ngayong nakaharap na niya ang nakatutuwang mata, saglit lang siyang nakalaban bago siya matagumpay na nakulam ni Luo-luo. Mabuti, magaling. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Matapos siyang purihin, tinanong niya ito, Luo-luo, maaari mo bang gayumahin ang isa pa? Ang mga taong ito ay pawang mga matandang halimaw na nabuhay sa loob ng libu-libong taon. Maaaring maakit ko ang isa, ngunit ang dalawa ay magiging problema. Umiling si Luo-luo. Kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay gamitin ang kapangyarihan ng 10,000 Mammoth sa Monolith General at patayin ang Flaming Sun General. Sabi ni Yezuan, ang Eye of Charm, bilang karagdagan sa kakayahang mangakit sa iba, ay maaari ding pagandahin ang kapangyarihan ng lahat ng mga nilikha. Ang bilis ng Monolith General ay tumaas ng malaki pagkatapos matanggap ang basbas ng kapangyarihan ng 10,000 Mammoth. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay nalampasan pa ang Flaming Sun General. Inihagis ng Monolith General ang Yin at Yang ring kay Yezuan at tumalon patungo sa Flaming Sun General na parang mabangis. Na tigre, nakulam si General Boulder. Nagulat ang Flaming Sun General at ang White Shark King. Ang lakas ng Monolith General ay pangalawa lamang sa Flaming Sun General. Paano siya makulam ng isang batang babae sa ikapitong antas ng Profound Life Realm? Ito ay imposible. Gayunpaman, totoo ang pagkakanulo ng Monolith General. Si Yezuan at ang iba pang tatlo ay malapit na sumunod sa likod ng Monolith General at sumugod patungo sa Flaming Sun General. Damn it, kapag natapos na ito, siguradong papatayin ko kayong lahat.
Galit na umungal ang White Shark King sa kanyang isipan. Siya ay orihinal na dumating upang kunin ang ika-8 antas ng Profound Life Realm Trial Team Captain. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay makapasok sa ika-9 na antas ng Profound Life Realm. Nangangahulugan ito na maaari siyang umalis hanggat nahuli niya ang kapitan ng trial team. Ngayon lang, nagkasundo ang tatlong pinuno. Kung sino ang unang nakahuli sa pinuno ng trial team ay makakakuha ng pwesto. Sa makatuwid, ang White Shark King ay walang oras para pakialaman si Yezuan. Flaming Sun, patayin mo sila. Galit na umungal ang White Shark King. Oo, tumugon ang Flaming Sun General. Sa ngayon, wala siyang pakialam na minsang nasa panig nila ang Monolith General. Direkta niyang ginamit ang kanyang killing move. Nangako ang White Shark King na hanggat umalis siya sa Heaven Peak Prison, siya ang susunod na pinuno. Flaming Sun Explosion. Direktang ginamit ng Flaming Sun General ang kanyang ultimate move. Isang malabule na bola ng apoy ang bumagsak kay Yezuan at sa iba pa. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Flaming Sky Sword Art, 100-layer Demon Fox Avatar, Purifying Demonic Lotus Flame. Sabay na umatake si Yezuan at ang dalawa pa. Bago ito, umakyat muna si Wei Zhenchen at ginamit ang kanyang katawan para harangan ang isang bahagi ng pinsala. Pagkatapos, ginamit niya ang Flaming Sky Sword Art at ang Purifying Demonic Lotus Flame. Gayunpaman, ang kapangyarihan nitong Flaming Sun Explosion ay hindi dapat maliitin. Ang lahat ng mga pag-atake ay dispersed. Ang Flaming Sun General ay talagang nasa gitnang ika-9 na antas ng Profound Life Realm. Ang kanyang lakas ay pangalawa lamang sa White Shark King. Ang kanyang buong lakas na pag-atake ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Sa kabutihang palad, ang lumang puno ay may kakayahan sa pag-countermeasure. Nagliliyab na Fire Dome. Nang malapit nang tumama ang malabulalakaw na bola ng apoy kay Yezuan at sa iba pa, ang lumang puno ay kumislap sa gitna na may natitirang apoy at na-activate ang Blazing Fire Dome, ganap na naabsorb ang pag-atake. Lumakas ang lakas ng Blazing Fire Dome. Siyempre, kung hindi makayanan ng Blazing Fire Dome ang pag-atake, naroon pa rin ang Boulder General, isang defensive powerhouse. Magiging maayos si Yezuan at ang iba pa. Paano ito posible? Nagulat ang Flaming Sun General habang pinagmamasdan ng kanyang bow ang apoy na hinihigop ng matandang puno. Habang siya ay nagulat, ang lumang puno ay kumislap sa likod ng Flaming Sun General na may isa pang natitirang apoy. Flaming Sun General, tapos ka na. Ang matandang tinig ng lumang puno ay pumasok sa mga tainga ng general ng Flaming Sun. Naglalagablab na Fire Dome, sumabog. Boom! Ang lakas ng pag-ataking ito ay hindi mas mahina kaysa sa Flaming Sun General ng Flaming Sun Explosion. Dahil ang Flaming Sun General ay gumamit ng malakas na pag-atake, hindi niya maiugnay ang kanyang tunay na enerhiya. Ang malakas na impact ay nagdulot sa kanya ng pagsusuka ng dugo at pagkahilo. Lumipad siya patungo kay Yezuan at sa iba pa. Ito ay isang magandang pagkakataon. Patayin. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap nang siya ay muling umatake. Ang ika-9 na antas ng Profound Life Stage na Boulder General ay nagpakawala din ng kanyang pinakamalakas na pag-atake. Nakakabasag ng langit Vajra Shatter. Sina Luo Luo at Wei Zhenchen ay umatake din. 9 Flash of Reincarnation, 6th Flash. Sa pagharap sa mga pag-ataking ito, ang Flaming Sun General ay nawala ng pag-asa. Sa isang iglap lang, naamoy niya ang amoy ng kamatayan. Sino ang mga taong ito? Ang isang marangal na ika-9 na layer na eksperto sa yugto ng Profound Life ay aktwal na pinatay. Kahit na pagkamatay, hindi niya maipakita ang kanyang mukha. Ngunit ito ay katotohanan. Boom boom boom. Isang malaking pagsabog ang biglang naganap sa himpapawid. Ang katawan ng Flaming Sun General ay nabasag ng sky-shattering golden shatter ng Boulder General. Pinunit ng ligaw na kapangyarihan ng kanyang katawan, nagpapadala ng mga laman at dugo na lumilipad. Ang Flaming Sun General ay patay na. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog. Sa oras na ito, sumugod na si Yezuan at nakolekta ang Universe Ring of the Flaming Sun General. Kabanata 1472. Kahit na ang Boulder General ay hindi patay, siya ay kinulam ni Luo Luo. Sa isang pag-iisip mula kay Luo Luo,
ang Boulder General ay magpapakamatay. Gayunpaman, kapaki-pakinabang pa rin ang Boulder General, kaya hindi siya hinayaan ni Yezuan na magpakamatay. Bilang pinakamalakas na subordinate ng White Shark King, ang Flaming Sun General ang may pinakamaraming benepisyo. Bilang karagdagan, nilinang niya ang kakayahang katangian ng apoy, kaya maraming mga kayamanan ng katangian ng apoy sa kanyang singsing. Ding! Nasira na ang Ash Spirit. Ngayon nasa 8th level na ng Profound Life Realm. Isa pang system notification ang tumunog. Ang matandang puno ay nasira. Ngayon, oras na para magpakitabang ang matandang puno. Hahaha, papatayin kayong lahat ng matandang ito. Tumawa ng malakas ang matandang puno. Ginamit niya ang residual flames para mag-flash sa likod ng isang 9th level Profound Life Realm Warrior at umatake. Bang! Ang taong ito ay hindi makapag-react sa oras at pinalipad. Ang kanyang mga sugat ay napakalalim na ang kanyang mga buto ay makikita, ngunit sila ay mabilis na pinagaling ng Profound Life Chi. Basta, nililigawan mo si kamatayan. Galit na nagmura ang taong ito. Siya ang subordinate ng Black Venom King, ang Bloodthirsty General. Bagamat hindi siya ang pinakamalakas, hindi siya madaling pakitunguhan. Sa kasamaang palad, ang Old Tree ay kasalukuyang nasa ika-8 antas ng Profound Life Realm. Mga natitirang apoy. Ang lumang puno ay patuloy na kumikislap mula sa ibang anggulo sa bawat oras, na nagbibigay ng sakit sa ulo ng uhaw sa dugo. Kasabay nito, dumating si Yezuan, ang Boulder General, at ang iba pa at nilusob ang Bloodthirsty General. Sa orihinal, mayroong 10 tao ang umaatake sa pinuno ng trial team, 3 pinuno, at 6 na general. Ngayon, ang Boulder General ay nagbago ng panig at ang Flaming Sun General ay namatay, kaya 4 na general na lang ang natitira. Ang plano ni Yezuan ay paalisin muna ang 4 na general na ito. Baka makapasok si Wei Zhenchen sa 8th level ng Profound Life Realm. Sa oras na iyon, maaari niyang patayin ang mga taong ito gamit ang Bladestorm. Ang White Shark King, ang Black Venom King, at ang Golden Brilliance King ay lahat ay kailangang lumuhad sa lupa. Hindi alam ng 3 pinuno kung saan nanggaling si Yezuan. Bihira para sa kanya ang magkaroon ng lakas na pumatay ng isang 9th level Profound Life Realm Warrior. Nagkatinginan sila at nadagdagan ang kanilang mga atake. Alam nila na kung magpapatuloy ito, magkakaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Sa sandaling ito, hindi kalayuan. Sky Shattering Vajra Shatter, Sky Burning, Sword Art, Reincarnation 9 Flash, Natirang Alam. Sa ilalim ng pagkubkob ni Yezuan at ng iba pa, ang uhaw sa dugo na general ay agad na natalo at napatay sa wala pang 3 segundo. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog. Ibig sabihin, 3 general na lang ang natitira. Damn! Pinatay ang uhaw sa dugo. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng Black Venom King, at agad siyang sumigaw, susugutin siya ng 3 sa atin. Pumunta kayo at patayin ang mga taong iyon. Isang general na lang ang natitira niya. Para naman sa 2 pang general, sila ay kay Haring Jinhuang. Napatingin silang 2 kay Haring Jinhuang. Nang makita nilang tumanggaw si Haring Jinhuang, agad silang lumingon. Susunod, kailangang harapin ni Yezuan ang 3 magagaling na general sa ika-9 na antas ng Profound Life Realm. Lahat sila ay sobrang eksperto na nabuhay ng libu-libong taon. Hindi sila magiging madaling harapin. Haharapin ni General Monolith ang isa, haharapin ng Old Tree ang isa, at haharapin ni Megatron ang isa sa atin. Hintayin mo ang order ko, tapos sabay tayong umatake. Panipi, kaagad na itinalaga ni Yezuan ang mga gawain. Si General Monolith ay nasa ika-9 na antas ng Profound Life Realm, kaya hindi magiging problema para sa kanya na harapin ang isa sa kanila. Kahit na ang Old Tree ay isang antas na mas mababa, siya ay immortal. Sa Residual Flame, hindi magiging problema para sa kanya na labanan ang isa sa kanila ng mag-isa. Hanggat nabibigyan siya ng sapat na oras, magagawa niyang patayin ang kanyang kalaban. Si Megatron ay nasa ika-7 antas ng Profound Life Realm. Kasama sina Luo-Luo, na nasa ika-7 antas ng Profound Life Realm, at Yezuan, na nasa ika-6 na antas ng Profound Life Realm, hindi magiging problema para sa kanila na labanan ang isa sa mga general ng mag-isa. Ang larangan ng digmaan ay agad na nahati sa 2. Pumunta ka.
Sa ilalim ng mahinang sigaw ni Yezuan, pumunta ang lahat para salubungin siya. Ang White Bone General sa ilalim ng Black Venom King, at ang dalawang general sa ilalim ni King Jinhuang, ay ang Flawed Dragon General at ang Frenzied Blade General. Kabilang sa kanila, ang Flawed Dragon General ay mula sa Demon Clan. Siya ay isang dragon ng baha at ang pinakamalakas sa ilalim ni Haring Jinhuang. Kasabay nito, siya rin ang kalaban ni Yezuan at ng iba pa. Ang Flood Dragon General ang pinakamalakas sa tatlong general, at si Yezuan at ang iba pa ay nasa ilalim ng matinding pressure na harapin siya. Gayunpaman, upang makamit ang isang tiyak na plano, kinailangan itong gawin ni Yezuan. Brat, panoorin mong ibagsak kita sa tinadtad na karne. Ang general ng Flood Dragon, na mukhang matipunong nasa katanghaliang gulang, ay galit na sumigaw at sumuntok. Dodge! Agad na ginamit ni Yezuan ang Shadow Step para makatakas at sabay-sabay na nag-counter-attack. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Sky Burning Sword Technique. Sa parehong oras, sina Megatron General at Luo-Luo ay sumalakay mula sa magkabilang panig ng Flood Dragon General. Flood Dragon's Roar. Bumantong hininga ang general ng Flood Dragon at biglang ibinuka ang kanyang bibig. Isang soundwave attack ang agad na kumalat at nagpalipad kina Megatron at Luo-Luo. Kung ito ay isang ordinaryong ikasyam na antas ng Profound Life Realm, magagawa ni Yezuan na labanan ang isa-isa. Gayunpaman, ang mga taong ito ay pawang may karanasang eksperto at kayang makipaglaban sa 2 o 3 eksperto sa parehong antas. Sa makatuwid, napakahirap silang harapin. Gayunpaman, ayaw ni Yezuan na patayin ang Flood Dragon General. Ibang tao ang target niya. Ang Frenzied Blade General. Ang kalaban ng Frenzied Blade General ay ang kalaban ng Boulder General. Ang Boulder General ay hindi makaganti laban sa Boulder General. Ginamit ni Yezuan ang Eye of Revelation para salakayin ang Flood Dragon General habang pinagmamasdan ang Frenzied Blade General. Nagbigay din siya ng mga tagubilin sa matandang puno at sa iba pa sa kanyang isipan. Dagandong, sa kabilang panig ng larangan ng digmaan, napakatindi rin ng labanan. Bagamat may 6 na mas kaunting tao, hindi nabawasan ang pressure sa trial team captain. Dati, natatakot ang White Shark King at ang iba pa na aksidente nilang mapatay ang trial team captain, kaya nagpigil sila. Gayunpaman, ngayong 3 na lang silang natitira. Agad nilang dinagdagan ang kanilang mga atake. Gayunpaman, kahit na ang White Shark King, ang Golden Brilliance King, at ang Black Venom King ay tila nasa parehong panig, talagang sinusubukan nilang pagtripan ang isa't isa. Sa isang kahulugan, hindi sila nasa parehong panig. Nagkaroon sila ng kasunduan. Kung sino ang unang nahuli sa trial team captain ay magkakaroon ng pagkakataong umalis. Sa makatuwid, hindi nila magagawang matapos ito ng mabilis. Gayunpaman, sa kabilang panig, maaaring may ilang mga hindi inaasahang pangyayari. Panahon na, si Yezuan, na umaatake sa Flood Dragon General, ay may kumislap na liwanag sa kanyang mga mata. Ang labanan sa panig na ito ay nasa saklaw ng kanyang pangunawa. Nagbigay din siya ng mga tagubilin sa Old Tree at sa iba pa sa pamamagitan ng voice transmission. Kasabay nito, nag-set up siya ng bitag. Sa sandaling ito, anak, mamatay ka para sa akin. Flood Dragon Nail. Biglang ibinuka ng Flood Dragon General ang kanyang bibig at lumabas ang isang pangil mula sa kanyang bibig. Napakabilis nito na halos agad na tumusok sa ulo ni Yezuan. Sa wakas nandito na, inalis ni Yezuan ang kanyang tingin at nalaman na ang Frenzied Blade General ay nakapasok na sa kanyang bitag. Eye of the Void. Bitag, buksan. Shoo! Ang Flood Dragon Nail ay lumipad papunta sa Gate of the Void at pagkatapos ay bumaril mula sa kabilang panig, tumpak na ipinako ang likod ng isang tao. Ang tunay na anyo ng Flood Dragon General ay tinawag na Poison Wind Flood Dragon. Ang mga pangil nito ay lubhang nakakalason. Ang taong tinamaan ng Flood Dragon Nail ay ang Frenzied Blade General sa panig ng Flood Dragon General. Si Yezuan ay patuloy na namumuno sa labanan ngayon, at ngayon ay nagtagumpay na siya sa wakas. Kabanata 1473. Paano ito posible? Nagulat ang Flood Dragon General. Hindi niya inaasahan na ang kanyang pag-atake ay hindi lamang mabibigo sa pagpatay kay Yezuan, kundi pati na rin sa hindi sinasadyang pinsala sa kanyang sariling kasamahan.
Paano ito naging posible? Hindi naintindihan ng Frenzied Sword General kung bakit siya sasalakayin ng Flood Dragon General, ngunit wala siyang panahon para mag-isip. Kumalat ang lason sa isang iglap. Naramdaman ng Frenzied Sword General na paralisado ang kanyang katawan. Parehong nabawasan ng hindi bababa sa 30% ang kanyang True Chi at bilis. Nagmamadali niyang isinaaktibo ang kanyang True Chi at Mysterious Life Chi para alisin ang lason. Gayunpaman, sa sandaling ito, Focused Fire, Frenzied Sword General. Agad na nagbigay ng mahalagang utos si Ye Zuan sa lahat. Sa isang iglap, ang Old Tree General na nakikipaglaban sa White Bone General ay patuloy na kumikislap at lumitaw sa likod ng Frenzied Sword General. Hindi lang iyon, sina Wei Zhenchen at Luo Luo ay agad ding inilagay ni Ye Zuan sa plant dimension at pagkatapos ay ipinatawag muli. Matapos ipatawag, dumaong sila malapit sa Frenzied Sword General. Reincarnation Flash, 6th Flash. Naiipon ni Luo Luo ang bilis ng 5th Flash. Ngayon, sa wakas ay pinakawalan niya ito. Bang! Hiss! Ang Flood Dragon General at ang White Bone General ay tumingin at nakita na ang katawan ng Frenzied Sword General ay natagos at ang kanyang ulo ay pinalipad. Maliwanag, hindi siya mabubuhay. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isa pang system notification ang tumunog. Ngayon, 2 general na lang ang natitira. 3 laban sa 3. Ginamit ni Ye Zuan ang Eyes of the Void para maglagay ng bitag at agad na pinatay ang isa sa kanila. Ang pamamaraang ito ay nagulat na sa White Bone General at sa Flood Dragon General. Originally, pwede pang itali silang 3. Gayunpaman, sa pagkamatay ng Frenzied Sword General, naging 3 ito laban sa 2. Ito ay hindi tama. Alam ng Flood Dragon General na hindi na niya mate at tago pa. Sa isang dagandong ng dragon, nag-transform siya sa kanyang orihinal na anyo. Ang makamandag na Blood Flood Dragon. Nagbago na ba siya sa wakas? Hindi mapigilan ni Ye Zuan na kiligin nang marinig niya ang dagandong ng dragon. Mabilis siyang dumaan sa Void Gate at dumating sa tabi ng bangkay ng Frenzied Sword General. Pagkatapos ay kinuha niya ang Interspatial Ring. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Nasa Levi 8 Profound Life Realm na siya. Ang tunog ng notification ng system ay nagpalakas ng moral ni Ye Zuan. Paano kung nag-transform siya sa kanyang orihinal na anyo? Wei Zhenchen, bagyo ng mga espada, patayin mo siya. Kaagad na nagbigay ng utos si Ye Zuan kay Wei Zhenchen. Para kay Ye Zuan at sa iba pa, haharapin nila ang Skeletal General. Sa tansya niya, tatagal ng hindi hihigit sa 3 segundo para matalo at mapatay ang Skeletal General. Kung hindi dahil sa may dissenting depensa ang White Skeleton General, malamang na hindi ito tatagal ng mahigit 3 segundo. Sa kabilang side, nang marinig ng White Shark King at ng iba pa ang dagandong ng dragon, hindi nila maiwasang tumingin sa gilid ng kanilang mga mata. Ang Frenzied Sword General ay patay na, at ang Flood Dragon General ay binugbog sa kanyang orihinal na anyo. Ano ang nangyayari? Ang Flood Dragon General ang pang-4 na tao sa Heavenly Peak Prison. Kahit na hindi pa niya naabot ang rurok ng 9th level Profound Life Realm, nagawa niyang labanan si King Jinhuang sa kanyang orihinal na anyo. Siya ang tiwala at mabuting kapatid ni Haring Jinhuang. Pareho silang nahuli ng sabay. Kung hindi, ang Heaven Peak Prison ay nahahati sa 4 na bahagi. Ngayong nagbago na siya sa kanyang orihinal na anyo, sapat na upang ipakita na si Ye Zuan at ang iba pa ay hindi ordinaryong tao. Ang Flood Dragon General ay talagang trump card ni King Jinhuang. Maliban kay King Jinhuang, walang nakakaalam na ang Flood Dragon General ay mula sa Demon Clan. Orihinal na nais ni King Jinhuang na hayaan ang Flood Dragon General na lumaban sa kritikal na sandali, ngunit hindi niya inaasahan na malantad ito ng maaga. At ang mga nagpabago sa Flood Dragon General sa kanyang orihinal na anyo ay ang mga juniors. Hinamon ang Flood Dragon General. Papatayin ko kayong lahat. Ang general ng Flood Dragon ay naging isang purplish-black poisonous Flood Dragon. Nagsalita siya ng wika ng tao at nagmamadaling lumapit kay Ye Zuan. Natural na hindi siya papayagan ni Wei Zhenchen na gawin ang gusto niya. Agad niyang nakontrol ang libu-libong dugong espada na sumalubong sa kanya. Magwala ka. Kumikislap ang katawan ng Flood Dragon General at hinampas niya ang kanyang buntot. Marami sa mga dugong espada ang agad na nabasag. Gayunpaman, kasama ang Immortal Phoenix Bloodline,
ang mga dugong espada ay mabilis na nakabawi at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Sa katunayan, ang Flawed Dragon General ay nahulog sa bitag ni Wei Zhenchen. Matapos mag-transform sa kanyang orihinal na anyo, ang katawan ng Flawed Dragon General ay daan-daang metro ang haba. Isa siyang malaking target. Ang mga dugong espada ni Wei Zhenchen ay nakakalat sa buong lugar habang patuloy niyang sinasaksak ang poison-blooded Flawed Dragon. Bagamat ang depensa ng Flawed Dragon General ay walang kapantay pagkatapos na mag-transform sa kanyang orihinal na anyo, si Wei Zhenchen ay taglay pa rin ang kanyang lock attribute, na nagbigay daan sa kanya na matrigger ang critical hit effect at one-hit kill. Mabuti sana kung ito ay isang critical na hit, ngunit kung ito ay isang one-hit kill, ang Venomous Blood Flawed Dragon ay mamamatay kaagad sa halip na mabutas. Dati, noong nakikipaglaban si Wei Zhenchen sa Frost General, ang critical hit effect na na-trigger ng kanyang mga Blood Sword ay nakalusot lamang sa depensa ng Frost General. Pagkatapos, ang mga dugong espada ay tumusok sa ulo ng Frost General. Ngayon, ang Flawed Dragon General na nagbago sa kanyang orihinal na anyo ay hindi magagamit ang kanyang True Chi. Kapag na-trigger ang critical hit effect, ang Flawed Dragon General ay agad na mamamatay. Ito ang kapangyarihan ng critical hit effect. Sa kabilang panig, kinubkob ni Ye Zuan, Old 3, The Rock General, Luo Luo, at iba pa ang White Bone General. Nagamit na ng huli ang kanyang pinakamalakas na depensa, ngunit nasira pa rin ito ng mga atake ng lahat. Leader, iligtas mo ako. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng White Bone General habang nagmamadaling sumigaw. Ang pinunong tinutukoy niya ay ang Black Venom King. Gayunpaman, kasalukuyang kinukubkob ng Black Venom King ang trial team leader at walang oras para tulungan siya. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Nang tumunog ang system notification, napatay din ang White Skeleton General. Pagkatapos, mayroon na lamang isang general na natitira. Mabilis na iningatan ni Ye Zuan ang mga labi ng White Bone General at nilamon ang mga ito. Hindi man siya nakalusot, malapit na siya. Hanggat napatay niya ang Flawed Dragon General, maaaring makapasok siya sa 7th level Profound Life Realm. Sa oras na iyon, hindi niya kailangang mag-alala na hindi niya kayang harapin ang mga taong ito. Flawed Dragon General, mamatay. Galit na sigaw ni Ye Zuan at sumugod. Sa katunayan, ang Flawed Dragon General ay nahihirapan ng harapin ang Swordblade Storm. Ngayong sumali na si Ye Zuan at ang iba pa, wala na siyang pagkakataong manalo. Sa di kalayuan, hindi mapigilan ni Haring Jinhuang ang mapakilos nang makita niya ito. Bagamat mahalagang umalis sa Heavenly Peak Prison, ang Flawed Dragon General ay matagal nang kasama niya. Siya ang kanyang sinumpaang kapatid. Paano niya nagawang iwan siya sa kaguluhan? I give up, sigaw ni Haring Jinhuang at nagdesisyon. Pagkatapos ay tumalikod siya at sumugod patungo sa Flawed Dragon General. Si Haring Jinhuang ay nasa tuktok ng 9th level Profound Life Realm. Masyadong nakakatakot ang kanyang lakas. Kailangan kong patayin ang Flawed Dragon General bago siya dumating. Naningkit ang mga mata ni Ye Zuan. Agad niyang ginamit ang Death Hunt Command para markahan ang Flawed Dragon General. Pagkatapos, agad niyang itinago ang Old Tree at Luo-Luo sa planting space. Mata ng assassination. Sa isang iglap, tumawid si Ye Zuan ng malayo at dumating sa likod ng Flawed Dragon General. Sa susunod na sandali, muling lumitaw ang matandang puno at Luo-Luo. Isang beses na na-upgrade ang Eye of Assassination. Pagkatapos gamitin ito, ang lakas ng unang pag-atake ay tataas ng 30%. Bilang karagdagan, ang Immortal Eye Kilin Bloodline ay mayroon ding kasanayan sa Kilin Deterrence. Kung ang Demon Race ay nasa anyo ng tao, ang Kilin Deterrence skill ay hindi magiging epektibo. Gayunpaman, kung ang Flawed Dragon General ay nasa kanyang orihinal na anyo, kung gayon ito ay magiging epektibo. Kabanata 1474, Daang Taon ng Buhay, Pagsabog ng Layunin ng Pagpatay, Sky Burning Sword Technique. Sa pagkakataong ito, hindi nag-atubili si Ye Zuan na sunugin ang 100 taon ng kanyang buhay. Napakalakas ng kanyang atake. Swoosh! Ang Flaming Sword Shi ay mabangis na naglaslas at agad na nabasag ang matigas na depensa ng Venomous Blood Dragon. Pagkatapos, naglaslas ito ng walang anumang pagtutol. RIP! Ang ulo ng Venomous Blood Dragon ay direktang pinutol.
Instant kill. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat. Maging ang White Shark King at ang Black Venom King ay pareho. Paano magiging napakalakas ng pag-ataking ito? Kahit na sila, kakailanganin ng maraming pagsisikap para patayin ang Venomous Blood Dragon. Gayunpaman, ginawa ito ni Yezuan ng ganoon. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Tumunog ang system notification at tumaas ang intensyon ng pagpatay ni Yezuan. Huminto si Haring Jinwang sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala na patay na ang kanyang kapatid na sumunod sa kanya sa loob ng libu-libong taon. Galit na galit siya. Wow! Kao, papatayin kita. Umungol si Haring Jinwang sa langit. Sa sumunod na sandali, biglang lumaki ang kanyang katawan at naglabas ng nakasisilaw na haligi ng liwanag. Sa isang kisap mata, si Haring Jinwang ay lumaki ng daan-daang beses at naging isang Golden Giant. Demon Clan. Si Haring Jinwang ay hindi isang tao ngunit isang Golden Giant. Si King Jinwang, na nasa tuktok ng 9th Tier Profound Life Realm, ay hindi mahina. Ngayong nagbago na siya sa kanyang orihinal na anyo, ang kanyang depensa ay mas malakas pa kaysa sa Venomous Blood Dragon. Masasabing hindi siya magagapi sa ilalim ng Profound Death Realm. O aking Diyos, ako ay natakot sa kamatayan. Nang inig si Yezuan, pakiramdam niya ay mas malakas si King Jinwang kaysa sa Venomous Blood Dragon General. Pagkatapos ng lahat, siya ay na-stuck sa tuktok ng 9th Tier Profound Life Realm sa loob ng libu-libong taon. Ngayon, ito ay mahirap. Sa kabutihang palad, si Haring Jinwang ay mula sa Demon Clan. Matapos mag-transform sa kanyang orihinal na anyo, ang pagpigil ng unicorn ay epektibo laban sa kanya. Wei Zhenchen, patayin mo siya. Sigaw ni Yezuan sa kanyang puso. May ilang oras pa para sa Sword Blade Storm. Hindi imposible ang labanang ito. Sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito, mabilis na iniligpit ni Yezuan ang bangkay ng Venomous Blood Dragon at nilamon ang mga bagay sa Interspatial Ring. Ang Flood Dragon General ay isang mabuting kaibigan ng hari ng Jinwang. Siya ay mas mayaman kaysa sa Flaming Sun General. Pagkatapos lunukan ng Mysterious Life Pill, sa wakas ay nakarinig si Yezuan ng system notification. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ikapitong antas ng Profound Life Realm. Nakapasok na siya sa ikapitong antas ng Profound Life Realm. Sa ngayon, si Yezuan ay isang hindi magagapi na pag-iral sa ilalim ng Profound Life Stage. Halika na! Lumakas ang fighting spirit ni Yezuan habang nag-aapoy ang Scarlet Flame Sword sa kanyang kamay. 100 taon ng buhay. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Nasusunog na Heaven Sword Art. Isang mabangis na naglalagablab na espada chi ang napunit sa hangin. Matapos magbago sa kanyang orihinal na anyo, ang depensa ni Haring Jinwang ay umabot na sa pinakamataas. Kahit na ang White Shark King at Black Venom King ay hindi makakalusot dito ng ganoon kadali. Si Haring Jinwang ay lubos na nagtitiwala sa kanyang pagtatanggol. Higit pa rito, pinatay ni Yezuan ang Flood Dragon General. Hindi na siya makapaghintay na lumunin ng buhay si Yezuan. Kaya naman, hindi niya maiiwasan ang pag-ataking ito. Sa halip, diretsyo niyang inabot ang kamay para harangan ito. Ngunit sa sumunod na sandali, nabigla siya. Bang! Ang naglalagablab na sword chi ay direktang tumusok sa palad ni Haring Jinwang. Pagkatapos, dumaan ito sa kanyang palad at sumabog sa dibdib ni Haring Jinwang. Si Haring Jinwang ay dumanas ng matinding suntok. Marahas na nanginig ang kanyang katawan at muntik na siyang bumagsak sa lupa. Laking gulat niya, hindi niya inaasahan na ang pag-ataking ito ay napakalakas na maaaring tumagos sa kanyang kamay. Siyempre, hindi niya alam na si Yezuan ay may unicorn deterrence skill. Nang tumama sa kanya ang pag-atake, nadobol ang lakas ng pag-ataking ito. Gayunpaman, dahil ang pag-atake ay maaaring makasakit sa kanya, ito ay isang banta sa kanya. Ang batang ito ay nasa ikapitong antas pa lamang ng Profound Life Realm. Paano niya ako masasaktan? Imposible ito. Hindi makapaniwala si Haring Jinwang. Habang siya ay nasa pagkabigla, ang Profound Life Chi sa kanyang katawan ay gumaling na sa kanyang sugat. Gayunpaman, dahil sa malaking sukat ng sugat, nakakonsumo ito ng maraming Profound Life Chi. Ang eksenang ito ay nakita ni Yezuan. I see.
Kahit na magagamit mo pa rin ang Profound Life Chi pagkatapos mong mag-transform sa iyong orihinal na anyo, mas malala ang pinsala, mas malalampasan ang Profound Life Chi. Gusto kong makita kung ilang beses mo kayang pagalingin ang iyong sarili. Namilog ang mga mata ni Ye Zuan habang patuloy siyang umaatake. Sa ikapitong antas ng Profound Life Realm, magagamit niya ang Eye of Revelation para makita ang katawan ng Golden Giant. May gininto ang core sa katawan ng huli. Ito siguro ang mahinang punto ng Golden Giant. Ang gininto ang core na ito ay nangyari na nasa puso ng Golden Giant. Sa makatuwid, ang mga pag-atake ni Ye Zuan ay nakatuon lahat sa puso ng Golden Giant. Kasabay nito, sinalakay ng Storm of Swords ni Wei Zhenchen ang puso ng Golden Giant mula sa likuran. Ang Golden Giant ay inatake mula sa magkabilang panig. Sa mga sumusunod na pag-atake, hindi nasunog ni Ye Zuan ang kanyang habang buhay. Sa halip, patuloy niyang ginamit ang Heaven Burning Sword skill para umatake. Kung tutuusin, nahanap na niya ang kahinaan at kapintasan ng Golden Giant. Hanggat ubusin niya ito ng kaunti, tiyak na mamamatay ang Golden Giant. Pagkatapos, hindi na kailangang sunugin ang kanyang habang buhay. Gayunpaman, pinigilan niya ang Golden Giant at pinilit itong umatras. Nang makita ng Black Venom King at ng White Shark King ang eksenang ito, laking gulat nila na hindi sila nakaimik. Sapat na siguro ang lakas ni Haring Jinhuang para talunin silang dalawa. Gayunpaman, siya ay pinigilan ng isang bata at napaka-passive. Paano ito naging posible? Itong batang ito, saan siya nanggaling? Ang White Shark King ay labis na nabigla. Gayunpaman, sa sandaling ito, whoosh whoosh whoosh, biglang may umihip na hangin sa likuran niya. Natakot siya ng husto kaya mabilis siyang nagpakawala ng isang pagsabog ng totoong chi. Sa kasamaang palad, napakabagal pa rin niya ng isang hakbang. Bang! Lumapit ang Old Tree Remnant Flame at sinuntok ang likod ng White Shark King. Sa kabutihang palad, nagustuhan ng White Shark King na gumamit ng katangian ng tubig na supernatural na kapangyarihan. Ito ay maaaring ituring bilang pagpigil ng apoy, kaya ang kanyang mga pinsala ay hindi malubha. Kayong dalawa, magsanib puwersa para patayin ang White Shark King. Pagkatapos, pakakawalan ka ng aking young master. Ang boses ng lumang puno ay nahulog sa pandinig ng kapitan ng trial team at ng Black Venom King, dahilan para mabigla sila. Dahil sa sobrang bangis nilang labanan, natakot silang madamay, kaya lahat sila ay tumakbo sa malayo. Kaya naman agad silang nag-react. Ang young master na binanggit ng matandang puno ay malamang na ang kabataang nakasuot ng puting damit. Gayunpaman, hindi sila nag-react. Bakit ang White Shark King lang ang gusto ni Ye Zuan? Wala akong problema. Tumango ang trial team captain at pumayag. Walang masyadong mysterious death chi na natitira sa kanyang katawan. Kung ito ay naubos, kung gayon ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay lubos na mababawasan, kaya natural siyang sumang-ayon. Sa kabilang panig, ang Black Venom King ay nakumbinsi na matapos makita ang lakas ni Ye Zuan. Alam niyang hindi na niya mahuhuli ang trial team captain sa pagkakataong ito. Mukhang mahuhulog na si Haring Jinhuang. Sa sandaling bumagsak si Haring Jinhuang, sasali si Ye Zuan sa labanan. Sa oras na iyon, siya at ang White Shark King ay parehong mamamatay. Imbes na iyon, baka pumayag pa siya. Seryoso ka ba? Hindi naiwasang magtanong ng Black Venom King. This is naturally true. However, there is a condition. Ako dapat ang haharap sa final blow. Tumango ang matandang puno. Sige. Ang Black Venom King ay hindi nagdalawang isip at direktang sumang-ayon. Sa isang iglap, ang larangang ito ng digmaan ay naging 3 laban sa 1. Ang Old Tree, ang Black Venom King, at ang trial team captain ay kinubkob ang White Shark King. Bakit mo ako pinupuntirya? Kabanata 1475. Hindi sinagot ng Old Tree ang tanong na ito dahil hindi niya alam kung bakit gustong patayin ni Ye Zuan ang White Shark King at hindi ang Black Venom King. Sa anumang kaso, gagawin ng Old Tree ang utos ni Ye Zuan. Ang trial team captain na napapaligiran ay biglang na-relax ng husto. Pagkatapos ay nakipagsanib puwersa siya sa Old Tree at sa Black Venom King para salakayin ang White Shark King. Sa isang kisap mata, ang White Shark King ay dahado. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit siya tinatamaan. Shoo! Napakalakas ng kapitan ng trial team.
Bigla niyang sinaksak ang isang itim na sinag ng espada at direktang tumagos sa tiyan ng White Shark King. Sa isang iglap, kumalat ang Mysterious Death Chi. Sa kabutihang palad, ang lakas ng Mysterious Death Chi ay hindi kasing lakas ng White Shark King's Mysterious Life Chi. Mabilis na sumara ang sugat. Ngunit nang malapit nang magsara ang sugat, biglang kumislap ang matandang puno sa harap ng Haring Puting Piting at saka tinaga ang sugat gamit ang kanyang palad. Ang sugat ay pinigilan. White Shark King, mamatay ka. Ang kamay ng Old Tree na umabot sa katawan ng White Shark King ay biglang umatras. Pang! Ang katawan ng White Shark King ay gumawa ng muffled sound habang ang isang flame chain ay hinugot ng Old Tree. Ang paglipat na ito ay isa pa sa mga kasanayan ng lumang puno, ang nagliliyab na sun rope. Tinalian nito ang puso ng White Shark King at sinunog ito hanggang sa abo. Nasunog ang puso ng White Shark King at naging abo. Ang mahiwagang buhay na chi at true chi sa kanyang katawan ay biglang naging walang pinuno at nagkalat sa pagitan ng langit at lupa. Ang White Shark King ay patay na. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Si Yezuan, na nakikipaglaban sa Golden Giant sa di kalayuan, ay biglang narinig ang system notification at itinaas ang kanyang kilay. Ngunit hindi pa tapos ang misyon. Pang! Ang mga general ng bato sa likod niya ay biglang ginamit ang kanilang true chi para paputukin ang sarili nilang mga puso at sunod-sunod na namatay. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Natapos ang random na misyon. Maaaring pumili ang host ng alinman sa sumusunod na tatlong reward. Reward 1, ang kakayahan ng Remnant Flames ng Spirit of Ashes ay umunlad. Pagkatapos umunlad, ang bilang ng mga Remnant Flames clone ay tataas ng 1. Pagkatapos gamitin ang Remnant Flame sa unang pagkakataon, ang lakas ng pag-atake ay tataas ng 30%. Reward 2, one-hit kill skill ay advanced na. Pagkatapos umaban, ang activation rate ng one-hit kill skill ay tataas. Reward 3, ang Shadow Steps ay nag-evolve ng isang beses. Pagkatapos ng ebolusyon, ang bilis ng Shadow Steps ay tataas. Ang tatlong ito ay ang mga gantimpala para sa pagkumpleto ng random quest na ito. Hindi inaasahan ni Yezuan na ang mga gantimpala ay magiging napakabigay. Malaki talaga ang kinita niya. Maaari siyang pumili ng alinman sa tatlong gantimpala. Gayunpaman, kailangan bang isaalang-alang ito? Walang pag-aalinlangan, pinili ni Yezuan ang Reward 1 at Reward 2. Ding! Ang Remnant Flame ay matagumpay na umunlad. Ding! Matagumpay ang pag-upgrade ng Instant Kill skill. Sa pagsulong ng kanyang one-hit kill na kasanayan, tumaas ang pagkakataong matrigger ito, at sa pagdaragdag ng kanyang lock stat, minsan ay maaari niyang sorpresahin si Yezuan. Tulad ng para sa ebolusyon ng Remnant Flame, hindi na kailangang sabihin. Sa isa pang Remnant Flame Doppelganger, makakagawa siya ng 2 Doppelganger ng sabay-sabay. Ang isa sa mga ito ay maaaring gamitin upang lituhin ang kaaway na lubhang kapaki-pakinabang. Pinakamahalaga, ang Remnant Flame ay may parehong epekto sa Assassin's Eye. Ang kanyang unang pag-atake ay tataas ang kanyang attack power ng 30%. Ito ay napaka-praktikal. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, gagamitin ng Old Tree ang Remnant Flame para umatake, nakatumbas ng pagtaas ng kanyang attack power ng 30%. Paanong hindi siya makakapili ng gayong gantimpala? Matapos piliin ang gantimpala, ang susunod na hakbang ay upang patayin ang Golden Giant. Ipinadala ni Yezuan ang mabuting balita sa Old Tree sa pamamagitan ng telepathy. Matapos marinig ng huli ang magandang balita, nagningning ang kanyang mga mata. Ang Bladestorm ni Wei Zhenchen ay nagbukas ng malaking butas sa likod ng Golden Giant. Ginamit niya ang dugong espada upang punan ang butas, na pinipigilan ng Golden Giant na makabawi. Sa sandaling iyon, ang lumang puno ay patuloy na gumamit ng Remnant Flame upang mag-drill sa butas. Dahil napakalaki ng Golden Giant, ang Golden Core sa katawan nito ay mas malaki kaysa sa Old Tree. Sa sandaling iyon, ang matandang puno ay nag-drill na sa katawan ng Golden Giant. Gayunpaman, hindi niya agad nahanap ang Golden Core dahil maraming mga tinidor sa landas. Kinailangan niyang umasa sa Eye of Revelation ni Yezuan para mahanap ito. Hindi maganda. Nakaramdam si Haring Jinhuang ng aura sa kanyang katawan at alam niyang masama ito.
Buti na lang at mas komplikado ang structure ng katawan niya. Hindi magiging madali para sa Old Tree na mahanap ang Golden Core. Maaaring gamitin ni Yezuan ang Eye of Revelation para hanapin ito, ngunit bakit dumaan sa napakaraming problema? Matandang puno, hindi ako aalis. Sunugin. Direktang sabi ni Yezuan mula sa malayo. Bagamat ang apoy ng lumang puno ay hindi kasing lakas ng sa kanya, hindi problema na tunawin ang Golden Core. Sa pagkakataong ito, natarante si Haring Jinhuang. Sa sandaling iyon, ang Black Venom King at ang trial team leader ay tumalikod na at umalis, nawala nang walang bakas. Ngayon, si Yezuan na lang at ilang iba pa ang natitira. Pagsabog ng layunin ng pagpatay, Sky Burning Sword Technique, nagpatuloy si Yezuan sa pag-atake. Dahil natapos na ang misyon, hindi na siya kailangang mabalisa. Kung patuloy siyang lalaban, ang Golden Giant ang mamamatay. Lumipas na ang oras ng pagbabago ni Luo Luo, kaya nagtago siya sa plant space para magtanim. Hindi nagtagal, natapos na ang oras ng Blade Storm ni Wei Zhenchen. Gayunpaman, nang malapit na itong mawala, nag-drill ito sa katawan ng Golden Giant. Hindi, patuloy na tumutunog ang boses ni Haring Jinhuang. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mangyayari. Hindi lamang ang Flood Dragon General ang napatay, ngunit siya rin ay mamamatay. Bakit? Sino si Yezuan? Maaari lamang niyang itanong sa Grim Reaper ang mga tanong na ito. Nahanap na. Biglang may sumigaw sa isip ni Yezuan. Nahanap na. Pala ng Old Tree ang Golden Core. Ang labanan ay sa wakas ay matatapos na. Hindi, pinili kong sumuko. Agad na sinabi ni Haring Jinhuang. Sorry, hindi ko kailangan ngayon. Umiling si Yezuan at direktang nagbigay ng utos sa matandang puno. Bang! Sa sumunod na sandali, nagkaroon ng pagsabog sa katawan ng Golden Giant. Ang Golden Core ay direktang winasak ng Old Tree. Ding! Tumaas ang killing intent value ng host. Haring Jinhuang, patay na. Sa labanang ito, 2 sa 3 pinuno ng Heavenly Peak Prison ang napatay, at lahat ng general ay napatay. Kasabay nito, si Yezuan ay lumaki ng husto. Mabilis na iningatan ni Yezuan ang katawan ng Golden Giant at ang Interspatial Ring. Young Master, ibigay mo sa akin ang katawan ng Golden Giant. Kaya ko itong pinuhin, sabi ni Old Tree. Tumango si Yezuan at direktang itinapon ang katawan sa planting space. Maaari lamang gamitin ng unicorn ang katawan ng isang heaven-reaching beast, hindi ang katawan ng isang halimaw. Gayunpaman, maaaring gamitin ng Old Tree ang lahat ng mga bangkay upang madagdagan ang kanyang paglilinang, kabilang ang Golden Giant. Bagamat walang maraming Heavenly Treasures of the Fire attribute sa Heavenly Peak Prison, ang Old Tree ay maaari pa ring pinuhin ng mga bangkay upang madagdagan ang kanyang paglilinang. Sumunod na tayo sa 2. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Yezuan, Young Master, di ba sabi mo hayaan mo na sila? Nagtatakang tanong ni Old Tree. Upang matupad ang kanyang pangako kay Mu Shaoai, hinabol ni Yezuan ang mga Xuanming Duo Demons hanggang dito. Sisirain na ba niya ang pangako niya ngayon? Kabanata 1476, na may katuturan. Pareho silang nasa 9th level ng Profound Life Realm, at ang Black Venom King ay isa sa 3 pinuno. Marami siyang kayamanan, kaya paano siya pakakawalan ni Yezuan? Agad na naghiwalay si Yezuan at ang Old Tree at hinabol ang Black Venom King at ang trial team leader. Wala pang kalahating minuto, si Yezuan ang unang nakahabol sa Black Venom King. Ikaw kasi, anong gusto mo? Agad na naalarma ang Black Venom King nang makita niyang hinahabol siya ni Yezuan. Maaari kang pumunta, ngunit iwanan ang mga gamit. Sumagot si Yezuan mula sa malayo. Hindi, subconsciously sumagot ang Black Venom King. Naging malamig ang ekspresyon ni Yezuan nang marinig niya ang sagot na ito. Binigyan kita ng paraan palabas. Dahil ayaw mo, kung gayon. Bago pa siya matapos magsalita, kinilig ang Black Venom King at agad na nagsalita. Fine, ibibigay ko. Binato niya si Yezuan ng Interspatial Ring. Ginamit ni Yezuan ang kanyang Eye of Revelation para makita na ang Black Venom King ay wala ng Interspatial Ring sa kanya, kaya sumuko siya sa paghabol. Kung hindi alam ng Black Venom King kung paano pahalagahan ang kanyang kabaitan, wala siyang balak na ipadala siya sa kanyang paraan. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng isa pang bangkay ang lumang puno upang dalisein.
Bilang isa sa tatlong pinuno, ang Black Venom King ay may maraming kayamanan, ngunit maaari lamang nitong madagdagan ang kanyang cultivation base. Wala sa kanila ang nagkaroon ng breakthrough. Sumunod ay ang kapitan ng trial team. Young Master, naabutan ko na. Ang tinig ng matandang puno ay narinig sa isipan ni Yezuan. Sumunod, nabasag ni Yezuan ang kawalan at nakarating sa tabi ng lumang puno. Gamit ang espesyal na kakayahan sa pagpoposisyon ng walang laman, maaari siyang agad na makarating sa tabi ng mga bagay na gusto niya. Ito ay napaka-maginhawa. Anong gusto mo? Ang pinuno ng pangkat ng pagsubok ay tumingin kay Yezuan ng may takot. Interspatial ring lang ang gusto ko. Dahan-daang sabi ni Yezuan. Naisip ng pinuno ng trial na pangkat na babalikan ni Yezuan ang kanyang mga salita at aatakihin siya. Hindi niya inaasahan na interspatial ring lang ang gusto niya. Buti na lang at naitago niya ang item nang pumasok siya sa Heavenly Peak Prison. Maaari kong ibigay sa iyo ang interspatial ring, ngunit gusto kong iwanan ang sandata. Sagot ng trial team leader. Bahala ka, hindi tumanggi si Yezuan. Kung tutuusin, isa lamang itong sandata. Ano ang malaking bagay? Sa sandaling nahuli niya ang interspatial ring, mabilis niyang tiningnan ang laman nito. Gaya ng inaasahan, wala masyadong. Fine, you can go. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, tumalikod siya at naghanda na umalis. Binabalak pa niyang ilipat doon ang buong Heavenly Peak Prison. Kung tutuusin, marami pa namang tirahan ng mga general na hindi pa niya dinamsam. Teka, sa sandaling ito, biglang tinawag ng trial team leader si Yezuan. Nang marinig ito ni Yezuan, lumingon siya at nagtanong, "Oo, hindi masama ang iyong kakayahan. Kung gusto mo, maaari kitang ilabas sa Heaven Peak Prison," sagot ng pinuno ng trial team. Maaari siyang ituring na isang taong may katayuan. Kung gugustuhin niya, hindi dapat maging problema para sa kanya ang kumuha ng ilang tao. "Oh, kailan ka aalis?" Nagningning ang mga mata ni Yezuan nang sumagot siya. "Tatagal ng 1 buwan ang trial ko. Makakaalis na ako kapag tapos na ako," sagot ng trial team leader. Masyadong mahaba ang 1 buwan. Column. Umiling si Yezuan at dumaan sa void door, na wala sa isang iglap. Ilang araw pa lang nandito ang trial team leader. Kung pinaghintay niya si Yezuan ng napakatagal, baka makalimutan niya ito. Sa kalahating buwan, maaaring makalusot si Yezuan sa Profound Death Realm. Pagkaalis, hinati ni Yezuan ang kanyang mga tropa sa 3 grupo. Ipinadala niya sina Wei Zhenchen at Old Tree sa mga tirahan ng mga general. Sa Heaven Peak Prison, ang 3 general ay may tig-4 na general sa ilalim nila. Ngayon, patay na ang 4 na general sa ilalim ng White Shark King. Ang Black Venom King at Jinhuang King ay may tig-2 general sa ilalim nila. Sa madaling salita, mayroon pang 4 na general na buhay. Kahit na ang isang eksperto tulad ni Jinhuang King ay namatay sa kamay ni Yezuan. Ang natitirang 4 na general ay sadyang napakahina upang makayanan ang isang suntok. Sa pagkakataong ito, gumugol si Yezuan ng kabuuang 7 araw para manloob. Pagkalipas ng 7 araw, maliban sa Black Venom King at sa trial team leader, wala ng pangatlong 9th stage Profound Life Realm expert na natitira sa Heaven Peak Prison. Young Master, nahuli namin ang isang miyembro ng trial team ng 7th stage Profound Life Realm. Sa sandaling ito, biglang sinabi ng matandang puno, "Nagkaroon ng panuntunan sa Heaven Peak Prison. Hanggat nakahuli ka ng miyembro ng trial na team na kapareho ng level, maaari kang magpalit ng pwesto para umalis." Si Yezuan ay kasalukuyang nasa 7th stage Profound Life Realm. Sa makatuwid, maaari na siyang umalis. "Sige, pumunta na tayo sa pasukan at umalis sa Heaven Peak Prison." Tumango si Yezuan at direktang sumugod sa pasukan ng Heaven Peak Prison. Nagkataon lang na napakalapit niya sa pasukan ng Heaven Peak Prison. Kalahating araw lang ang kailangan niya para maabot ito. Kasabay nito, mayroon siyang miyembro ng trial ng 7th stage Profound Life Realm sa kanyang mga kamay. Siyempre, ang miyembro ng trial na team na ito ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. May nakahuli talaga ng trial team member. 7th stage Profound Life Realm. Ang swerte niya, mukhang makakaalis na siya. Anong joke? Maraming bilanggo ang naghihintay sa pasukan ng Heaven Peak Prison.
Nang papalapit na si Yezuan, pinalibutan siya ng ilang tao na may masamang intensyon. Wei Zhenchen, patayin mo ang sino mang lalapit. Kaagad na, binigyan ni Yezuan ng utos si Wei Zhenchen. Boss, si Wei Zhenchen, na nasa kanyang flying sword form, ay marahas na ng inig upang ipakita na naiintindihan niya. Si Yezuan, na nasa 7th stage Profound Life Realm, ay naging tinik sa mata ng maraming tao. Binuhat niya ang miyembro ng trial team sa kanyang kamay at nagmamadaling tinungo ang pasukan ng Heaven Peak Prison. Patayin, sa isang kisap mata, ilang figure ang sumugod sa kanya. Nililigawan mo si kamatayan. Si Yezuan ay malamig na sumingot at itinaas ang kanyang espada. Isang 7th stage Profound Life Realm Cultivator lamang ang nang-ahas na humanap ng problema sa kanya. Talagang nililigawan niya si kamatayan. Mabilis na kumalat ang balita sa Heaven Peak Prison. Mula nang mamatay ang dalawang dakilang pinuno at iba't ibang general, naging magulo ang Heaven Peak Prison. Natakot ang Black Venom King kay Yezuan, kaya nagtago siya. Walang nakakaalam na si Yezuan ang super expert na pumatay kay King Jinhuang. Mayroong higit sa 10 tao na dumating upang humanap ng gulo sa kanya. Gayunpaman, sa ilalim ng pag-atake ni Wei Zhenchen, ang mga ulo ng mga taong ito ay mabilis na nadurog. Pagkatapos, sila ay itinapon sa lugar ng pagtatanim ni Yezuan para mapino ng lumang puno. Ang antas ng lakas na ito ay sapat na upang takutin ang lahat. May iba pa ba? Naglakad si Yezuan sa harapan ng pader ng lungsod at sumigaw ng malakas. Walang sumagot. Dahil walang dumating, direktang tumalikod si Yezuan at ginamit ang kanyang 10,000 mammoth strength para itulak ang pinto ng city wall. Dagandong, bumukas ang pinto at bumungad ang nakakapasong aura, dahilan para mapa-atras ng ilang hakbang ang grupo ng mga tao sa takot. Sa ilalim ng pader ng lungsod ay isang malaking naglalagablab na aso na may 2 ulo. Gayunpaman, masyadong tamad na buksan ang mga mata nito sa sandaling ito, dahil si Yezuan ay nasa 7th stage Profound Life Realm lamang. Dagandong, ang kabilang pinto ng pader ng lungsod ay biglang bumukas at pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya ang bantay ng Heaven Peak Prison. Ang swerte mo talaga na may nahuli ka. Medyo nagulat ang guard. Nakilala niya ang taong nasa kamay ni Yezuan. Ang miyembro ng trial na team ang pumasok sa Heaven Peak Prison. Hinawakan siya ni Yezuan at naglakad. Sabay sabing, pwede na ba akong umalis? Oo, tumango ang Peak 9th Stage Profound Life Realm Guard. Kabanata 1477. Gayunpaman, ang pangalawang paraan ay imposible. Ito ay dahil ang Heaven Peak Prison ay may espesyal na porma sayon na walang nakakaalam. Ang mga tao sa loob ay hindi nakapag-condense ng Profound Death Energy, na nangangahulugan na hindi nila nagawang makapasok sa Profound Death Realm. Ito ang dahilan kung bakit si King Jinhuang, White Shark King at Black Venom King ay natigil sa tuktok ng Profound Life Realm, na hindi makalusot sa Profound Death Realm. Nahulaan talaga nila ito, ngunit sa kasamaang palad, paano kung nahulaan nila ito? Sa kanilang antas, hindi sila nang ahas na hamunin ang isang Profound Death Realm Blazing Two-Headed Hound. Sa makatuwid, maaari rin silang manatili sa loob at tawagin ang kanilang sarili na mga hari. Binuhat ni Yezuan ang kinokontrol na miyembro at dumaan sa Blazing Two-Headed Hound. Kung mapapatay ko ang naglalagablab na 2 ulo na hound na ito at hayaan ang lumang puno na pinuhin ang bangkay nito, baka makapasok ako sa ika-9 na antas ng Profound Life Realm. Napaisip si Yezuan habang naglalakad. Nag-alinlangan siya sa kanyang puso kung papatayin ba ang naglalagablab na 2 ulo na asong ito. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipang mabuti, nagpasya siyang isantabi muna ito sa ngayon. Ito ay dahil hindi niya alam kung gaano karaming tao ang nandito. Sino ang nakakaalam kung mayroong isang eksperto sa Profound Death Realm sa labas? Kung tambangan niya itong Blazing Two-Headed Hound at mabaigo itong tapusin, isang trahedya kung darating ang mga gwardya sa labas para tumulong. Kaya naman, nagpasya siyang maghintay hanggang sa makita niya ang lokasyon sa labas. Pagkatapos nito, makakatakas pa rin siya kahit nabigo siya. Naglakad si Yezuan sa harap ng guard at iniabot ang miyembro sa kanyang kamay sa kanya. Ginamit ng gwardya ang kanyang 10,000 mammoth na lakas para buhatin ang walang malay na miyembro, pagkatapos ay tumalikod at umalis kasama si Yezuan. Dagandong,
Ang gate ng lungsod sa pasukan ay nagsara, at sa wakas ay muling nakita ni Yezuan ang liwanag ng araw. Agad niyang nakita ang lokasyon sa walang laman, at kasabay nito, ginamit ang kanyang Eye of Revelation upang i-scan ang lugar. Sa di kalayuan, may isang maliit na palasyo, at tila may taong naglilinang sa loob. Isang eksperto sa Profound Death Realm. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Mayroon talagang isang eksperto sa Profound Death Realm na nangangasiwa sa lugar na ito. Gayunpaman, mayroon lamang isa. Sige, pwede ka nang umalis. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang biglang pumasok sa tainga ni Yezuan. Bago pa makatalikod si Yezuan, isang kamay ang tumusok sa kanyang dibdib. Nadurog ang puso niya sa dalawang bahagi. Ang gwardya na ito, na nasa tuktok ng ika-9 na antas ng Profound Life Realm, ay sumalakay kay Yezuan. I'm sorry, ngunit ang City Lord ay nag-utos na walang sino man ang pinapayagang umalis. Dahan-daang sabi ng guard. Kung si Yezuan ay isang dalubhasa sa ika-8 o ika-9 na antas ng Profound Life Stage, maaaring subukan ng gwardya na i-recruit siya. Kung papayag siya, irerekomende niya siya sa City Lord Mansion. Kung hindi siya pumayag, papatayin niya ito. Sa pamamagitan ng Profound Death Realm Two-Headed Blazing Hound na nagbabantay sa mga pader ng lungsod, kahit na lumabas si King Jinhuang, malamang na dito siya mamatay. Gayunpaman, hindi alam ng mga bantay ng Heavenly Peak Prison na si Yezuan ay nagtataglay ng Eye of Eternity. Ang kanyang puso ay hindi ang kanyang mahalagang punto. Ang sinumang maglakas loob na hawakan ang Young Master ay papatayin ng walang awa. Isang matandang boses ang biglang umalingaw mula sa likod ng warden. Ano? Biglang nanginig ang katawan ng bantay ng entablado ng Profound Life na nasa tuktok na ika-9 na layer. Sa kabila ng kanyang cultivation level, hindi niya talaga nadiskubre kung paano lumitaw ang taong nasa likod niya. Paano ito naging posible? Bago pa siya makapag-react, sumuntok ang matandang puno, tumagos sa dibdib ng tagamasid. Ang puso ni Yezuan ay natagos, ngunit hindi siya mamamatay. Gayunpaman, ang watcher na ito ay tiyak na mamamatay. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang umalingaw sa isip ni Yezuan, na naging dahilan para makaramdam siya ng kawalang kasiyahan. Noong una ay gusto niyang harapin ang Profound Death Realm Two-Headed Blazing Hound. Ngayon, maaari siyang lehitimong gumawa ng isang hakbang. Matapos mamatay ang Peak Profound Life Stage Guard, hindi malay ni Yezuan na sumulyap sa maliit na palasyo sa di kalayuan. Napagtanto niya na hindi siya napansin ng eksperto sa Profound Death Realm na naglilinang sa loob. Dahil hindi niya napansin, kailangan niyang kumilos. Bumalik si Yezuan sa harap ng mga tarangkahan ng lungsod at ginamit ang kanyang all creation strength para buksan ang mga gate ng lungsod. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay ang Profound Death Realm Two-Headed Blazing Hound na natutulog sa ibaba ng mga pader ng lungsod ay talagang nagbukas ng mga mata nito. Ang dalawang mata nito, na mas malaki sa washing machine, ay damapo sa katawan ni Yezuan. Natuklasan ba ako? Nanginginig ang katawan ni Yezuan habang ang ideyang ito ay nag-flash sa kanyang isipan. Kanina lang, napatay niya ang bantay sa labas, na nasa tuktok ng ika-9 na antas ng Profound Life Stage, nang magising itong nagngangalit na asong may 2 ulo. Natuklasan kaya siya ng nagliliyab na 2 ulong asong ito. Sa susunod na sandali, naintindihan niya. Umuungol. Ang Blazing Hound ay umungal, ibinuka ang 2 malalaking bibig nito, at dumura ng isang subaw ng apoy kay Yezuan. Sa katunayan, natuklasan siya. Ang Blazing Hound na ito ang dapat patayin ni Yezuan. Kaya naman, wala siyang tinatago. Death Hunt Command, mata ng assassination. Sa isang kisap mata, si Yezuan ay kumislap sa likod ng naglalagablab na aso, at marahas na naglaslas gamit ang kanyang espada. RIP. Ang likod ng Blazing Two-Headed Hound ay naputol, at ang dugo ay bumulwak na parang fountain kasama ng mga apoy. Ang isang Profound Death Stage Heaven Connecting Beast ay talagang hindi ganoon kadaling harapin. Nakita ni Yezuan na ang kanyang pag-atake ay halos na neutralize ng Profound Death Energy sa loob ng katawan ng Blazing Hound. Kahit nasa Unicorn's Deterrence, hindi niya nagawang masaktan ng gusto itong Blazing Hound. Huwag ipagpalagay na ang mga tao at demonyo lamang ang nagtataglay ng Profound Life Energy at Profound Death Energy. Maraming Heaven Connecting Beast ang nagmamay-ari din sa kanila.
Maaari nilang gamitin ang Profound Life Energy para magpagaling, at maaari ding gumamit ng Profound Death Energy para umatake at magdepensa. Might shakes the heavens, myriad swords return to origin. Hindi nag-atubili si Yesuan, at agad na ginamit ang kanyang trump card. Ang Blazing Hound na ito ay kailangang mamatay. Hanggat ito ay napatay, ang Old Tree ay makakalusot sa ika-9 na layer ng Profound Life Stage, ang Unicorn's Deterrence ay maaaring lumamig, at si Yesuan ay makakalusot sa ika-8 layer ng Profound Life Stage. 3 patay sa isang iglap. Whoosh whoosh whoosh. Libu-libong dugong espada ang lumitaw sa langit. Kasabay nito, lumikha din si Luo-Luo ng daan-daang doppelganger, at mabilis na kumislap. Pagbabago, 9 reincarnation flashes, 6th flash. Habang kinokolekta ni Yesuan ang mga samsam ng digmaan sa Heavenly Peak Prison, inilaan ni Luo-Luo ang kanyang sarili sa paglilinang. Nakarating din siya sa ika-7 layer ng Profound Life Stage pagkatapos ni Yesuan. Pagkatapos mag-transform, tumaas ang kanyang cultivation level, at nakapasok siya sa ika-8 layer ng Profound Life Stage. Ang pag-atake ng kanilang grupo ay malubhang nasugatan ang Profound Death Stage Blazing Twin-Headed Hound. Kasabay nito, ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng mga magsasaka sa palasyo. Hindi lang iyon, narinig ng ilan sa mga tao sa paligid ng Heavenly Peak Prison ang kaguluhan, at hindi napigil ang lumapit. Pagkatapos, ginamit nila ang kanilang lakas ng all creations para buksan ang mga pintuan ng lungsod. Sa sumunod na sandali, nagulat sila. May nakikipaglaban sa Profound Death Stage na Blazing Hound. Isa pa, ang taong ito ay ang kabataang kakaalis lang. Paano hamanin ng ika-7 layer ng Profound Life Stage ang Blazing Hound sa isang Profound Death Stage na Blazing Hound? Heavens, pinaglalaruan ba ako ng mga mata ko? Ang ika-7 layer ng Profound Life Stage na Blazing Hound na humahamon sa isang Profound Death Stage na Blazing Hound. Hindi ba iyon ang panliligaw na kamatayan? Hindi tama. Kanina lang, malinaw na pumasok ang isang tao, at lalaki rin ang isa. Bakit may matandang lalaki at binibini mula sa Fox Clan ngayon? Mali siguro ang mga senses natin. Dapat ay mga 9th layer Profound Life Stage expert sila. Mas mababa lang ang cultivation levels natin. Fuck, sana mapatay nila itong Profound Death Stage Blazing Hound. Sa ganoong paraan, baka makaalis na tayo sa mapahamak na lugar na ito. Kabanata 1478, nagkagulo ang mga manunood sa Heavenly Peak Prison. Nakita nila si Yesuan na malubhang nasugatan ang Profound Death Stage Blazing Two-Headed Hound sa isang kisap mata. Kung hindi dahil sa Profound Life Chi, ang naglalagablab na 2 ulo na hound ay namatay na sana. Ang Profound Death Stage ay talagang mahirap harapin. Ang Profound Death Stage ay may Profound Death Chi, na magagamit para sa depensa, at ang Profound Life Chi para sa pagpapagaling. Mukhang kailangan ko itong patayin sa isang hit. Ang mga mata ni Yesuan ay kumikislap habang siya ay nagplano sa kanyang puso. Pagkatapos ay ibinigay niya ang utos kay Old Tree at sa dalawa pa. Atakihin ang 2 ulo ng Blazing Two-Headed Hound ng buong lakas. Swordblade Storm, Natirang Alam, Reincarnation Flash, Burning Sky Sword Technique. Sabay na sinalakay ng 4 ang kaliwang ulo ng Blazing Two-Headed Hound. Kahit na ang Blazing Two-Headed Hound ay mayroong Profound Death Chi para sa depensa at ang Profound Life Chi para sa pagpapagaling, hindi nito kayang tiisin ang pinagsamang pag-atake nilang 4. Sa ilalim ng round na ito ng mga pag-atake, sumabog ang kaliwang ulo ng Blazing Two-Headed Hound, na naiwan lamang ang kanang ulo. Umuungol. Ang kanang ulo ay nagluwa ng isang subo ng apoy na nilagyan ng Profound Death Chi at sumabog sa katawan ng Old Tree. Bagamat ang Old Tree ay may resistensya sa apoy ng Immortal Phoenix Bloodline at siya ang espiritu ng abo, hindi niya napigilan ang pag-atake at napinsala ng Profound Death Chi. Ding! Patay na ang espiritu ng abo. Ding! Nabuhay muli ang espiritu ng abo. Sa kabutihang palad, ang naglalagablab na 2 ulo na hound ay sumalakay sa Old Tree. Kung si Luo-Luo, itinago ni Yesuan si Luo-Luo sa planting space. Isa pang round. Sigaw ni Yesuan sa kanyang isipan. Gayunpaman, nang malapit ng dumaong ang kanilang mga pag-atake. Tumigil ka. Biglang, isang dagandong ang dumating mula sa labas ng pintuang daan ng lungsod, na umaalingaw sa buong daanan ng pader ng lungsod.
Ang dagandong na ito ay nagmula sa labas, hindi mula sa heavenly peak prison. Walang pakialam si Yezuan kung sino ang nanghihimasok, at wala rin siyang pakialam kung nasaan sila. Papatayin muna niya ang mga ito. Dagandong, sa ilalim ng pinagsamang pag-atake nilang apat, sumabog ang kanang ulo ng blazing two-headed hound. Sa sandaling ito, ang kaliwang ulo ay hindi pa ganap na nakabawi. Ang blazing two-headed hound ay isang espesyal na nilalang. Sa profound life stage, hanggat ang dalawang ulo nito ay hindi nawasak sa parehong oras, maaari itong gumaling ng profound life chi sa loob ng katawan nito. Bukod dito, wala silang mga puso, kaya ang kanilang dalawang ulo ay mga mahahalagang punto na kailangang sirain ng sabay. Sa kabutihang palad, ang nagliliyab na dalawang ulo na hound ay hindi kasing lakas ng inaakala ni Yezuan. Malamang na nakahiga si Yezuan dito sa loob ng libu-libong taon. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Matapos mamatay ang naglalagablab na dalawang ulo na hound, narinig ni Yezuan ang tunog ng notification ng system. Agad niyang iniligpit ang bangkay. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ikawalong antas ng Profound Life Realm. Ding! Ang Ash Spirit ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Kasalukuyang nasa ikasyam na antas ng Profound Life Realm. Dalawang system notification ang magkasunod na tumunog. Sa kasamaang palad, ang cooldown ng unicorn ay 5% pa ang layo mula sa ganap na naibalik. Gayunpaman, si Yezuan ay walang oras upang maging masaya dahil mayroon ng tunog ng kung anong bagay na bumabagsak sa hangin. Swish! Natirang alam. Sky Burning Sword Technique. Sina Yezuan at Old Tree ay sabay na umatake at winasak ang sword ray na nagmumula sa labas. Kasabay nito, itinuon ni Yezuan ang kanyang mga mata at dama po ang kanyang tingin sa binata sa labas. Ang binata ay may gintong korona sa kanyang ulo at nakatayo sa hangin. Mukhang malakas ang background niya. Ang aura sa kanyang katawan ay talagang sa profound death stage. Yan ba ang taong naglilinang sa palasyo? Hindi ko inaasahan na siya ay nasa tuktok ng unang antas ng profound death stage. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Sa kabutihang palad, nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa huling sandali. Kung hindi niya kakayanin ang pag-atake ng espada na iyon. Bagamat napatay niya ang naglalagablab na dalawang ulo na hound, ito ay isang heaven-connecting beast. Maliban sa pagkakaroon ng profound life chi at profound death chi, ang lakas ng labanan nito ay napakahina. Sa tansya niya, ang lakas ng blazing two-headed hound ay hindi man lang sa ikatlong bahagi ng taong nasa harapan niya. Good fellas, pati si Little Fool ay namatay sa kamay mo. You have some skills. Bumaba ka at samahan mo si Little Fool. Walang sabi-sabi, ang binata na may gininto ang korona ay nilaslas ang dingding sa kalahati gamit ang isang sinag ng espada at pinasok ito. Naalala ni Yezuan na noong huling beses na pinatay niya ang isang binata na may gintong korona, tila bago niya ninakaw ang Eternal Core Fire. Sa pagkakataong ito, susubukan niyang pumatay ng isa pa. Paano kung nasa tuktok ka na ng unang antas ng Profound Death Stage? Papatayin kita. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan nang magbigay siya ng death order sa binata na may gintong korona. Bagamat siya ay nasa ikawalong antas lamang ng Profound Life Stage, ang Old Tree ay nasa ikasyam na antas ng Profound Life Stage. Kasabay ng ikawalong antas ng Profound Life Stage na Sword Blade Storm ni Wei Zhenchen, maaari siyang makipaglaban. Gayunpaman, siya ay masyadong walang muwang. Humph, walang silbi ang human wave tactic laban sa akin. Pumasok at sumigaw ang binata na may koro ng ginto. Biglang sumabog ang isang malakas na profound death chi. Ang grupo ng mga blood sword na pinamumunuan ni Wei Zhenchen ay agad na nasira ng profound death chi. Kahit na ang bilis ng pagbawi ng Immortal Phoenix Bloodline ay hindi maihahambing dito. Sa isang kisap mata, nasira ang Sword Blade Storm. Ding! Patay na si Wei Zhenchen. Ding! Nabuhay na muli si Wei Zhenchen. Dahil sa dalawang notification ng system, napahinto si Yezuan sa kanyang mga landas. Tila masyadong mahina ang profound death chi ng trial team leader. Ito ang lakas ng isang tunay na eksperto sa profound death stage. Gayunpaman, hindi pa nagplano si Yezuan na sumuko. Natirang alam, biglang sumulpot ang matandang puno sa likod ng binata na may gintong korona sa isang iglap at naglabas ng suntok.
Ang residual flame scale ay minsang nag-evolve. Sa tuwing gagamitin ito, tataas ng 30% ang lakas ng pag-atake nito. Bilang karagdagan, ang Old Tree ay nasa ika-9 na antas ng Profound Life Stage. Tinansya ni Yeshua na dapat niyang makuha ang unang antas ng eksperto sa Profound Death Stage ng mag-isa. Gayunpaman, ang suntok na ito ay wala sa inaasahan ni Yeshua at Old Tree. Bang! Dama po ang nagniningas na kamao sa binata na may gintong korona, ngunit na-neutralize ito ng masiglang Profound Death Chi. Hindi lang iyon, maging ang kamao ng Old Tree ay nabahira ng Profound Death Chi. Ito ang Profound Death Chi ng isang peak first level ng Profound Death Stage expert. Kapag nabahira na ito, mabilis itong kumakalat na parang apoy. Ang lumang puno ay ang espiritu ng abo, ngunit hindi siya naligtas. Sa isang kisap mata, ang Old Tree ay binalot ng Profound Death Chi at naging kawalan. Ding! Patay na ang espiritu ng abo. Ding! Ang espiritu ng abo ay muling nabuhay. Tumunog ang dalawang notification ng system. Nabigo ang palihim na pag-atake ng Old Tree at napatay siya ng pag-urong. Paano ito naging posible? Masyado kang walang muwang. Naubos ko na ang root of death. Ang Profound Death Chi ay hindi hihigit sa pangalawang antas ng eksperto sa Profound Death Stage. Patayin mo ang iyong sarili. Ngumisi ang binata na may gintong korona. Bagamat hindi niya alam kung paano lumitaw ang matandang puno sa likuran niya, ayaw niyang masyadong isipin iyon dahil patay na siya. Gayunpaman, tulad ng pag-iisip na ito sa kanyang isipan, lumitaw muli ang matandang puno sa kanyang harapan. Bakit hindi ka papatay? Laking gulat ng binata na may gintong korona. Ang muling pagsilang ay ang kakayahan ng isang undead stage expert. Mamatay man ako o hindi, wala kang desisyon. Ngumisi si Old Tree. Bagamat hindi pa siya nakarating sa undead stage, halos immortal na siya matapos makipagkontrata kay Yezuan. Kabanata 1479. Gayunpaman, ang pagkamatay ng Old Tree ay nabawasan ng kalahati ang espiritu ng pakikipaglaban ni Yezuan. Ang binata na may gintong korona ay hindi madaling harapin. Walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng Immortality Realm at ng Profound Life Realm. Ang pinagkaiba lang ay ang huli ay may mas malalim na buhay chi na makakapagpagaling ng mga pinsala. Gayunpaman, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng Profound Life Realm at ng Profound Death Realm. Ang pag-atake ng isang eksperto sa Profound Death Realm ay hindi isang bagay na maaaring hadlangan ng isang eksperto sa Profound Life Realm. Maging ang matandang puno ay hindi makalusot sa depensa ng binata. Hindi rin magagawa ni Yezuan. Mukhang wala na akong choice kundi umalis. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Hindi naman sa ayaw niyang lumaban, pero wala siyang pagpipilian. Hindi man lang niya nagawang basagin ang depensa ng binata. Kaya naman, wala siyang choice kundi ang umatras. Anak, nakikita ko sa iyong mga mata ang intensyon na umatras. Gayunpaman, sa tingin mo ba ay makakaalis ka? Ang binata na may gininto ang korona ay biglang nagpakita ng isang mapanuksong ngiti. Sino ang makakatakas na may pinakamataas na eksperto sa first-tier Profound Death Realm na tulad niya na nagbabantay sa pinto? Naisip din ito ni Yezuan. Gayunpaman, nag-iwan na siya ng Void Tracker sa labas. Maaari siyang umalis anumang oras kung gusto niya. Sa pag-iisip nito, itinago ni Yezuan si Luo-Luo sa planting space at mabilis na umatras. Gusto mong umalis pagkatapos patayin si Xiaowir. Tumaas ang kilay ng binata na may gintong korona at mabilis na sinundan siya. Gayunpaman, sa sandaling humabol siya, si Yezuan ay tumawid sa void at umalis. Breaking through the void. Laking gulat ng binata na may gintong korona. Ang lumang puno ay maaaring ipanganak na muli, na isang pamamaraan ng Imperishable Realm. Gayunpaman, ang paglusot sa void upang umalis ay isang pamamaraan ng Ascension Realm. Higit pa rito, biglang nawala si Luo-Luo. Anong uri ng pamamaraan iyon? Saan nanggaling ang mga taong ito? Interesting. Kapag nahuli kita, lahat ng kakayahan mo ay sa akin na. Ang binata na may gininto ang korona ay biglang nagpakita ng isang masasamang ngiti. Puno ng kasakiman ang kanyang mga mata. Agad niyang isinara ang porma sayon. Walang makaalis, at walang makakapasok. Pagkatapos, naghanda siyang bumalik sa Tianfeng City at lumipat ng ilang tao para hanapin si Yezuan.
Gayunpaman, hindi niya alam na nagtakda na si Yezuan ng death pursuit order sa kanya. Tumpak na naramdaman ni Yezuan ang kanyang distansya. Umalis na ba siya? Sa Tianfeng Prison, bahagyang kumukot ang mga labi ni Yezuan. Pagkaalis ng binata na may gintong korona, muli niyang sinira ang void at nakarating sa entrance ng formation. Buti na lang at nauna siyang lumabas bago siya kumilos. Kung direktang lumipat siya sa pader ng lungsod, magiging mahirap na harapin ang sitwasyong ito. Sa pagkakataong iyon, mabilis siyang umalis. Kasabay nito, hinanap niya ang kaluluwa ng namatay na tagapangalaga. Tuldok 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 nang tuldok. Sa kabutihang palad, may death pursuit order si Yezuan. Kung hindi, nawalan siya ng target. Hindi alam ni Yin Chanjian na siya ay minarkahan. Siya ay gumugol ng kalahating araw sa pagmamadali sa Tianfeng City. Hindi nagtagal, isang pangkat ang umalis mula sa Tianfeng City at nagtungo sa Tianfeng Prison. Para naman kay Yin Chanjian, nanatili siya sa Skypeak City sa halip. Mukhang may importante siyang dapat asikasuhin. Gayunpaman, nakatagpo ng pangkat na ito si Yezuan. Nakatagpo ni Yezuan ang grupong ito bago pa man siya makarating sa Tianfeng City. Ang pangkat na ito ay binubuo ng 10 tao at pinamunuan ng 2 eksperto sa Profound Death Stage. Nang makita nila si Yezuan, namutla ang kanilang mga mukha sa takot. Huliin mo siya, isa siya sa mga taong hinahanap ng batang Panginoon ng lungsod. Galit na sumigaw ang isang eksperto sa Profound Death Stage. Nang marinig ito ni Yezuan, agad niyang naunawaan na ang pangkat na ito ay ipinadala ng Tianfeng City City Lord Mansion para hulihin siya. Ang lakas ng batang Panginoon ng lungsod ay lumampas sa aking inaasahan. Gayunpaman, iilan lamang kayo sa mga ordinaryong eksperto sa Profound Death Stage. Sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap habang direktang tinawag niya ang Old Tree at ang 2 pa. Ang pangkat na ito ay nakatakdang lipulin. Nandito silang 4. Patayin. Nang makita ang 4 na figure na biglang lumitaw sa tabi ni Yezuan, ang eksperto sa Profound Death Stage ay nagulat. Pagkatapos ng galit na galit, siya ang nanguna at sumugod kay Yezuan. Old Tree, deal with the small fries first. Pipigilan natin ang 2 eksperto sa Profound Death Stage. Agad namang nag-utos si Yezuan. Siya ay nasa ika-8 antas ng Profound Life Stage. Si Wei Zhenchen ay nasa ika-8 antas din ng Profound Life Stage. Medyo nasa likod pa rin si Luo Luo dahil nasa ika-7 antas pa rin siya ng Profound Life Stage. Sa kanilang lakas, hindi magiging problema para sa kanila na pigilan ang 2 eksperto sa Profound Death Stage. Ang kakayahang magteleportasyon ng Old Tree ay masyadong makalangit. Hindi hihigit sa 3 segundo para makaharap niya ang 8 na antas ng mga eksperto sa Profound Life Stage. 3 segundo. Kailangan lamang ni Yezuan at ng 2 pang pigilan ang kanilang mga kalaban sa loob ng 3 segundo. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Burning Sky Sword Art. 9 Reincarnation Flashes. Si Yezuan at ang 2 pa ay agad na naglunsad ng mga pag-atake sa 2 eksperto sa Profound Death Stage upang akitin ang kanilang aggro. Ang 2 ito ay gustong hulihin si Yezuan at ang 2 pang buhay. Matapos iwasan ang mga pag-atake, sumugod sila kay Yezuan at sa 2 pa. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang lumitaw ang Old Tree sa likod ng isa sa mga eksperto sa Profound Death Stage ng ika-9 na antas na may isang flash. Bang! Ang epekto ng residual flame ay nagpapataas ng atake ng isang tao ng 30%. Ang Old Tree, na nasa parehong antas, ay agad na ginawang abo ang isa sa kanila. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host.
Bago makalapit kay Yezuan ang mga eksperto sa profound death stage, sunod-sunod na namatay ang mga tao sa likod nila. Tila ang lakas ng Old Tree ay lumampas sa inaasahan ni Yezuan. Sa karamihan, kakailanganin niya ng 2 segundo upang patayin ang 8 sa kanila. 1 segundo, 2 segundo, si Yezuan at ang iba ay mabilis na umatras, natigilan ng 2 segundo. Pagkalipas ng 2 segundo, patay na lahat ang ika-8 antas na eksperto sa profound life stage. Ang 2 eksperto sa profound death stage ay bahagyang namangha dito. Hindi nila akalain na hindi sila makakakuha ng anumang kalamangan sa kanilang unang paghaharap. Sa halip, lubusan silang natalo ng kabilang partido. Ito ay tunay na nakakahiya. Nang sila ay gumagalaw, binalaan sila ng Young City Lord ng Tianfeng City, si Yin Chanjian, na mag-ingat. Gayunpaman, hindi nila ginamit ang payong ito. May kakayahan nga siya, naisip ng isa sa mga eksperto sa profound death stage sa kanyang puso. Hindi siya naawa sa mga namatay, dahil maraming eksperto sa profound life stage sa Tianfeng City Lord Mansion. Ang mga taong ito ay natigil sa ika-9 na antas ng profound life stage sa loob ng maraming taon, at malamang na walang posibilidad na makapasok sa profound death stage. Sa makatuwid, hindi mahalaga kung ilan sa kanila ang namatay. Anak, hinahanap ka ng Young City Lord. Nakilala ka ng Young City Lord. Sumama ka sa amin, sabi ng isang matandang lalaki kay Yezuan. Kasabay nito, siya ay labis na naguguluhan. Ito ay dahil sinabi ng Young City Lord ng Tianfeng City na si Yezuan ay nasa Tianfeng Prison. Gayunpaman, paano siya lumitaw sa paligid ng Tianfeng City? Ano ang kinalaman nito sa akin? Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay na may walang pakialam na ekspresyon. Itinuring niya na ang Young City Lord ng Tianfeng City, si Yin Chanjian, ay interesado lamang sa kanyang mga pamamaraan. Dahil iyon ang kaso, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa. Kabanata 1480, sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Yezuan ngunit humarap sa kanya ng direkta. Ang Old Tree ay nasa 9th level Profound Life Realm at kayang labanan ang isang Profound Death Realm expert na mag-isa. Ang kalaban niya ay ang matanda. Ang Young City Lord ng Tianfeng City, si Yin Chanjian, ay nasa 2nd level Profound Death Realm. Sa makapangyarihang Profound Death Chi, walang magawa ang Old Tree sa kanya. Gayunpaman, ang matanda ay isa lamang ordinaryong eksperto sa Profound Death Realm. Paanong hindi nanalo ang Old Tree? Natirang alam. Ang Old Tree ay bumuo ng 2 residual flame clone sa magkabilang gilid ng matanda. Ang residual flame skill ay nag-level up at maaaring bumuo ng 2 residual flame clone ng sabay-sabay. Bagamat maaari lamang itong magpalat ng isang posisyon, sapat na ito para malito ang kalaban. Nakita ng matandang lalaki ang kakayahan ng matandang puno. Maaari lamang siyang magpakalat ng isang alon ng true energy sa pagtatangkang sirain ang residual flame clone. Gayunpaman, ang lumang puno ay isang hakbang sa unahan. Bago pa makagalaw ang matanda ay lumipat siya sa kaliwa at nagpakawalan ng suntok. Bang! Tinamaan at pinalipad ang matandang first level Profound Death Realm. Nasugatan ng apoy ng matandang puno ang matanda. Kasabay nito, ang braso ng Old Tree ay nabahira ng Profound Death Chi at mabilis itong kumalat. Ang mga mata ng Old Tree ay kumislap at pinatay ang Profound Death Chi. Kung ikukumpara sa Young City Lord ng Tianfeng City, ang Profound Death Chi ng matandang lalaki ay masyadong mahina. Kahit na ang Old Tree ay walang Profound Life Chi sa kanyang katawan, mayroon siyang Immortal Phoenix Bloodline at nakabawi siya sa isang kisap mata. Siyempre, ganoon din ang matanda. Ang pag-atake na ito ay itinuturing na isang pagkawala para sa magkabilang panig. Gayunpaman, nangunguna pa rin ang Old Tree dahil ang Immortal Phoenix Bloodline ay libre at ang Profound Life Chi ng matanda ay bahagyang naubos. Muli, ang mga mata ng matandang puno ay kumislap at muli siyang sumugod. Sa kabilang side, sina Yezuan, Luoluo at Wei Zhenchen ay magkasamang lumalaban sa iba pang eksperto sa Profound Death Realm. Young Master, mukhang napakalapit ng lugar na ito sa Tianfeng City. Kung magpapatuloy tayo sa pakikipaglaban, darating ang kanilang mga reinforcement. Paalala ni Luoluo sa kanya. Alam ko, pero ayos lang kahit nandito na ang mga reinforcements.
Magagamit ko na ang trump card ko. Sagot ni Yezuan. Ang trump card na tinutukoy niya ay ang pagsuko ni Unicorn. Kalahating araw na ang nakalipas, kung magagamit ang kanyang Unicorn Descent, ang Young City Lord ng Tianfeng City, si Yin Chanjian, ay namatay na. Paano kung dumating ang mga pampalakas? Gayunpaman, talagang mahirap para sa isang eksperto sa Profound Life Realm na hamanin ang isang eksperto sa Profound Death Realm. Napakahirap harapin ang Mysterious Death Chi. Kung tinulungan sila ng matandang puno, madali sana nilang napatay ang isa sa kanila. Gayunpaman, ang lumang puno ay pumunta upang labanan ang ibang tao, kaya wala silang magagawa sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay wala ring magagawa sa kanya. Kung hindi niya kayang patayin ang mga ito, makokontrol niya sila. Luo-luo, ihanda ang Eyes of Charm. Sabi ni Yezuan, naiintindihan. Tumango si Luo-luo. Ginagamit na ni Yezuan ang Eyes of Soul mula pa noong una. Gayunpaman, dahil hindi pa nakapasok si Luo-luo sa ikawalong antas ng Profound Life Realm, ang kanyang Eyes of Charm ay hindi magkakaroon ng malaking epekto kung hindi siya magbabago. Kasabay nito, si Yezuan ay nagse-set up din ng isang bitag na ang Void Positioning System. Mas mabuti kung mapatay niya ang mga ito. Ang magkabilang panig ay pantay-pantay, at dahan daw ang lumipas ang oras. Ang ilang mga eksperto sa Profound Life Realm sa ikasyam na antas ay naglabas ng senyales bago sila namatay, at tinatayang malapit nang dumating ang mga reinforcement mula sa Tianfeng City. Matapos tumagal ng halos 10 segundo ang labanan, ang kalaban ni Yezuan ay biglang tumapak sa tamang lugar, na nangangahulugang nahulog siya sa bitag. Magandang pagkakataon. Naningkit ang mga mata ni Yezuan nang makita niya ang kanyang kalaban na tumuntong sa tamang lugar para umatake. Hua! Isang void door ang bumukas. Ang liwanag ng espada ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay dumaan sa void door at inatake ang kanyang likod. Fu! Bumaon ang liwanag ng espada sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nagkataon lang na diretsyong tinusok ang puso ng nasa katanghaliang gulang. Ang malalim na buhay na chi ay maaaring muling buuin ang mga naputol na paa at magpagaling ng mga pinsala, ngunit hindi nito kayang ayusin ang puso at utak. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakulong ang kanyang sarili sa isang bitag at pinatay ang kanyang sarili. Ito ay wala rin sa inaasahan ni Yezuan. Noong una, gusto ni Yezuan na kontrolin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na magtrabaho para sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay magpapakamatay. Gayunpaman, mahinahon lamang itong harapin ni Yezuan. Tutal may isa pa namang tao diba? Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Nang tumunog ang notification ng system, mabilis na sumugod si Yezuan, kinuha ang universe ring at ang bangkay, at pagkatapos ay kinarga ang matanda. Laking gulat ng matanda nang makita ang sitwasyon at mabilis na napaatras. Gayunpaman, sa paligid ng lumang puno, imposibleng makatakas siya. Sa ilalim ng pag-atake ng lahat, ang matanda ay malubhang nasugatan, at ang kanyang profound life na si Chi ay hindi na gumaling. Gayunpaman, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa sumuko, at hindi nang ahas na kontrolin ni Yezuan. Walang choice si Luo-luo kundi ang mag-transform at gamitin ang Eyes of Charm para kontrolin siya. Madaling makikita ang Eyes of Charm. Luo-luo, ibigay mo siya sa akin. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, ginamit niya ang Eyes of Soul. Bumukas ang kaluluwa ng matanda, at tinakpan ng Eyes of Charm ang epekto ng Eyes of Soul ni Yezuan. Siya ay naging lingkod ni Yezuan. Maaaring magpadala si Yezuan ng mensahe sa taong kinokontrol ng Eyes of Soul, ngunit hindi magawa ng Eyes of Charm. Bukod dito, madali itong makita sa pamamagitan ng Eyes of Soul, kaya mas kapaki-pakinabang ang Eyes of Soul. Umalis muna tayo. Matapos siyang kontrolin, si Yezuan ay direktang bumagsak sa kawalan at umalis sa lugar. Hindi nagtagal, dumating ang mga eksperto mula sa City Lord's Mansion ng Tianfeng City, ngunit wala silang nakitang sinuman. Gayunpaman, siyam sa Life Jade Token sa City Lord's Mansion ng Tianfeng City ay nasira. Umalis si Yezuan sa larangan ng digmaan at kinuha ang Universe Ring ng matandang lalaki. Sa kasamaang palad, walang gaanong bagay, kaya tila kailangan niyang pumunta sa Tianfeng City upang mag-scavenge.
Kapag bumalik ka sa Tianfeng City, sabihin na ikaw ay malubhang nasugatan at hindi mo kayang labanan sila, pagkatapos ay tumakas. Sabi ni Ye Zuan sa matanda. Ang apelyido ng matandang ito ay Yin Mingliu, at miyembro siya ng pamilya ng City Lord Mansion ng Tianfeng City. Bukod dito, ang Eyes of Soul ay hindi makikita ng iba, kaya walang magiging problema kung babalik siya. Pagkatapos, umalis si Yin Mingliu. Para naman kay Ye Zuan, lumihis siya ng mahabang daan at pumasok sa Tianfeng City na may disguise. Pagpasok pa lang niya sa Tianfeng City, umalis ang isang malaking grupo ng mga tao, at ang namumuno sa kanila ay ang Young City Lord ng Tianfeng City, si Yin Chanjian. Nagbigay ito ng takot kay Ye Zuan. Nahulaan niya na ang grupong ito ng mga tao ay malamang nahulihin siya. Ngunit sinong mag-aakala na nakapasok na siya sa Tianfeng City na may disguise? Bagamat binago ko ang aking hitsura, maaaring naalala ng Young City Lord ng Tianfeng City, si Yin Chanjian, ang aking aura. Mas mabuting mag-ingat, napaisip si Ye Zuan sa kanyang puso, at hindi niya maiwasang ipakita ang isang mapanuksong ngiti habang pinapanood ang grupo na umalis. Pagkatapos, naghanda siyang pumunta sa mga auction house at pamilyang iyon para kumita. Tumigil ka. Ngunit sa oras na ito, biglang tumigil ang grupo ng mga tao. Huminto ang mga yabag ni Ye Zuan, at nang lumingon siya, nakita niya ang Young City Lord ng Tianfeng City, si Yin Chanjian, na nakatingin sa kanyang direksyon. Ang pares ng malaagila na mga mata ay lumingon at sa wakas ay damapo kay Ye Zuan. Paano ito posible? Nagulat si Ye Zuan nang hindi nasabi.